ano man ang bagay na iyon ay hayaan ko na lang. May kanya-kanya kaming dinadala sa buhay at mahirap makialam sa buhay ng iba. Maaring pinapakita niya sa akin ang kakaibang side niya dahil naging malapit ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay pwede ko na siyang pakialaman at may karapatan na akong gawin iyon. Mabait siya sa akin at ayoko namang abusuhin ang bagay na iyon. Nicolo, matutulog muna ako. Paalam ko sa katabi ko. Nahiga na rin kasi siya sa kama at niyakap ako ng mahigpit sa bewang habang ingat na huwag masagi ang nakakabit na drip sa kamay ko. Alright, gigisingin na lang kita mamaya sa hapunan. Pabulong na sagot nito. Mabilis na pumikit ako habang iniisip ko kung ano ba kami ni Nicolo ngayon. Natatakot ako para sa sarili ko na hinayaan kong humantong kami sa ganito. Lalo na ang matulog na katabi niya na parang matagal na naming ginagawa. Gusto ko magtanong pero hindi pa siguro ngayon. Alam ko na hindi pa ito ang tamang oras dahil miski ako sa sarili ko ay hindi ko alam kung hanggang saan ba ang kaya ko. Palang araw kapag maayos na ang lahat at malakas na ang loob ko ay kakausapin ko siya. Sa ngayon ayos na ako matulog katabi at yakap ni Nicolo dahil pakiramdam ko siya ang lakas na maaari kong kapitan sa mga oras na ito. Bahala na muna bukas. Ang mahalaga, alam ko na sa mga oras na ito hindi ako nag-iisa. Mahigit 1 linggo na akong kasama ni Nicolo dito sa bahay niya. Naikot ko na rin ang buong bahay dahil may mga pagkakataon na dinadala niya ako sa garden sa tuwing nababagot ako sa loob ng silid niya. Nakapagtataka na ang laki ng bahay niya pero wala akong makitang ibang tao maliban sa babaeng nagluluto at naghahatid ng pagkain ko. Hapon ngayon, nag-aagaw ang dilim at liwanag pero nandito pa rin ako sa garden habang nakatanaw sa malayo. Ang lawak kasi ng bakuran ng bahay ni Nicolo at tanaw ko lang ang gate mula rito sa duyan na kinauupan ko. Pero sigurado akong hindi ko kayang puntahan ng ganoong kabilis dahil sa distansya nito mula sa kinaroroonan ko. Masaya ako na maiwang mag-isa dito. Okay lang na na-quarantine ako dahil tanging kami lang naman ni Nicolo ang nandito sa bahay maliban sa isang nagluluto sa amin araw-araw. Sobrang thankful ako na kahit ganito ang sitwasyon ko'y malaya ako nakakapunta dito sa garden. Maliit lang ang halamanan na ito kumpara sa buong lugar pero payapa naman. Parang sinadya lang na gawin itong garden at halatang hindi naaalagaan ng maayos. Pero marami pa rin naman bulaklak at masarap sa pakiramdam lalo na't may malaking puno. Tapos may nakasabit na malaking duyan kung saan ako nakahiga ngayon habang kausap ko si May sa cellphone na ibinigay sa akin ni Nicolo. Uy, Sisi, donya ka na dyan. Ikaw lang yata itong naka-quarantine na blooming. Mukhang ibang injection na natatanggap mo araw-araw, no? Tumatawa na sabi ng kaibigan ko. Nag-video call kasi kami, since hindi naman daw siya busy kaya ako na naman ang nakita nito. Ate Kylie, masarap ba si Boss Nicolo? Biglang sabat ni Angel. Kaga, ang bunganga mo. Anong masarap na pinagsasasabi mo? Angal ni May dito. Ate Kylie, bumalik ka na dito. Alam mo bang simula na umalis ka dito, naging alila na ako ni Ate May? Ako laga naguhugas ng pinggan. Reklamo ni Angel. Nakakatawa kayo. Ikaw, Angel, bata ka pa. Huwag kang makikinig sa usapan ng matatanda. Natatawa na biro ko. Ate, hindi na ako bata. May manliligaw na nga ako. Kaso, ayoko. Anjologs lang. Sabi nito sabay bunghalit ng tawa. Alam mo, crush kasi nito si Angel yung mas matanda na sa kanya. Ano ang pangalan na naghatid daw ng pagkain natin dito? Tanong ni May. Oo nga ate. Baka naman pwede mo ipakilala sa amin nang makabingwit naman kami ng pogi. Sang-ayon ni Angel. Uy, Angel, gusto mo ipakilala kita sa kanya? Sasabihan ko nga si Nicolo na hatiran kayo ng pagkain dyan ni Ruel, saka ng kasama niya dati. Bahala na kayo ni May na makapagkilala. Biro ko sa dalawa. Ay Sisi, bet kong pagkain. Busog ng bulata sa tiyan ko, lalakas pa ako. Ayoko na lalaki, masakit sila sa heart. Isa pa, mga manloloko mga yan. Madrama na sagot ng best friend ko. Crush ko lang siya ate. Pero ayoko ng boyfriend. Hindi ko matatanggap ang kayamanan ng angkan ko. Oras na makipagrelasyon ako. Sagot din ng isa pang nagdadrama na sa Angel. Sus, Angel, utang ng pamilya natin ang mamanahin mo dahil sugalol pa rin ang nanay at tatay mo. Gusto ko talagang batukan minsan itong si May. Walang preno ang bibig. Alam naman niyang sensitive ang pinsan pagdating sa usaping mga magulang. Kaya kami nagkasundo at nagkapalagay ang loob dahil pare-pareho kami ng sitwasyon. Basta Sisi, ayoko na lalaki. Pagkain ang kailangan namin dito. Ayuda lang, sapat na.
Banat pa ni Mia. Alam ko naman na ayaw nitong makipagrelasyon noon pa. Parang siya itong natroma sa pinagdaanan ng kanilang pamilya at idagdag pa si Joel na manloloko. Pala kayo. Pogi kaya si Ruel. Ang cute niyang ngumiti. Di ba, Angel? Tanong ko sabay hagikik. Panaytawa namin kaya hindi ko napansin na malapit na pala si Nicolas sa akin. Nawili kasi ako sa pakikipagdaldalan, lalo na at bihira lang sila na may free time na gaya nito sa hapon. Sasabihin ko sana pero mabilis na lumapat ang labi ni Nicolas sa akin. Nagulat na lang ako na nasa tabi ko na siya at bigla na lang akong hinalikan kaya nabitawan ko ang cellphone ko hanggang sa nahulog ito sa tabi ko. Nico, bakit ka basta-basta nalang sumusulpo tapos nanghalik agad? Tanong ko nang pakawalan nito ang labi ko at saglit na lumayo. Para malaman mo na akin ka at pag-aari kita. Kaya kahit pangalan ni Ruel hindi mo pwedeng banggitin. Madilim mamukha na sabi nito. For that, parurusahan kita para malaman mo kung sino sa amin dalawang mas gwapo. Seryoso na sabi nito. Natulala ko sa sinabi nito. Seryoso siya dahil lang doon. Nagiinit ang ulo niya at parang lalamunin ako ng buo. Kunting na ako. Nagbibiruan lang kami ni Nami. Inirareto ko kasi sa kanila si Ruel tapos yung kasama niya sa shop na naghatid ng pagkain. Sagot ko. Mabuti na magpaliwanag dahil daig pa nito ang lobo na nagbagong anyo sa tabi ko. Wala akong pakaalam sa kanila. Kapag narinig ko pa ulit na binanggit mo sila, ipatatapon ko sila sa Mindanao. Inis na sagot nito. Teka nga, bakit ka ba nagagalit? Piko na tanong ko. Nagpaliwanag na kasi ako pero mainit pa rin ang ulo niya. I'm mad. Really mad. Sagot nito sabay kabig sa batok at mabilis na naabot ang labi ko. Gusto ko siyang itulak lalo na at ramdam kong emosyon at frustration niya kung paano niya ako halikan. Naalasahan ko pa ang dugo galing sa labi ko matapos na makagat niya dahil sa mariing halik na naranasan ko. Napaiktad na lang ako nang maramdaman ko na hinaklit nito ang blouse na suot ko kaya malaya niyang nahawakan ang katawan ko. Hindi na kasi ako nagsusuot ng bra dahil komportable akong ganito. Isa pa kami lang naman dalawa ang nandito dahil malayo ang mga tauhan niya. Pumupunta lang sa doktora isang beses sa isang araw para tingnan ako since okay na rin naman ang pakiramdam ko. Pero syempre pa hindi ako pwedeng lumabas pa dahil nga sa risk ng virus. Nicolo naman eh. Reklamo ko nang haklitin ito ang damit ko. Heto na naman siya. Nawiwili na talagang hubaran ako. I know you're fine now, so better get ready. Sabi nito sabay hila ng pajama na suot ko saka mabilis na pumaibabaw sa ibabaw ko. Baka maputol ang duyan, ano ka ba? Nag-aalala at natatakot na sabi ko. Sa bigat namin dalawa sigurado na pati ito'y masasira namin talaga. It's safe. Mabuti na rin pala at ganitong duyan ang pinagawa ko dahil may purpose ito. Makahulugan na sabi niya. May manapis kasing kutsyon at unan tapos flat din ito na may tali sa 4 na sulok. Maganda talagang manatili dito lalo na sa mga oras na ito na padilim na ang paligid dahil prasko ang hangin. Nasa ilalim kasi ito ng malaking puno at syempre pa maraming bulaklak kahit pa hindi ito masyadong naaalagaan. Nico, baka may makakita sa atin, ano ka ba? Bahagyan tulak ko dito. Bumuntong hininga ito at saglit na umangat sa ibabaw ko. Akala ko aalis na siya ng tuluyan pero nagkamali ako. Dinukot lang kasi nito sa bulsa ang cellphone at may tinawagan nito. Ruel, i-off mo sa CCTV dito sa garden at sa pool. Siguraduhin mo na walang kahit na sino magkakamali at magtatangka na tumapak dito. Dahil alam mo na mangyayari at gagawin ko. Banta nito sa kausap. Napalunok ako. Mukhang galit si Nicolo at mainit talaga ang ulo nito. Basta lang kasi nito itinapon sa kung saan ang cellphone matapos putulin ang tawag niya sa kausap. Nico, may sakit ako, ano ba? Sabi ko dahil baka gumani ito sa naguhurmentado na lalaki sa ibabaw ko. Magaling ka na. Wala ka ng sakit kaya nagagawa mo na magkagusto sa iba. Sabi nito sabay hubad ng polo na suot. Nalak ang mga mata ko sa ginawa niya lalo na sa sinabi nito. Ang lakas talaga ng topak ni Nico kahit kailan dahil ayaw nitong tumanggap ng paliwanag. Brace yourself. Nagbabanta na sabi nito. I'm going to make sure na makakalimutan mo na ang gwapong si Ruel sa paningin mo. Nico, stop! Ano ba nangyayari sa'yo? Nahihintakutan na tanong ko. Hindi siya sumagot pero umalis siya sa ibabaw ko hanggang sa buhatin niya akong pababa ng duyan. Gusto kong tumakbo papasok nang lumapat sa lupa ang mga paa ko. Pero natatakot akong may makakita sa akin sa loob lalo na't di wala akong kahit na isang saplot.
Malinaw na nakita ng mga mata ko kung paano hinaklit lang ni Nicolo ang manipis na sapin sa duyan at pabalya na inihagis sa damuhan. Nasagot ang tanong sa isip ko nang yakapin ako nito sa mabilis na naihiga sa foam na inilatag ni Nicolo. Natatakot ako, Nico. Paano kung may pumunta dito? Hindi nakatiis na sabi ko habang nasa ibabaw ko siya at nagsasawa sa akin. I'll kill anyone who dares to step in this place. Matigas na sagot nito. Kinabahan ako ng malakas. Ano ba nangyari sa kanya at ganito siyang magsalita? Nakakatakot ang aura niya at akala mo ay kaya nga niyang pumatay ng tao. Hindi ako komportable dito. Padaing na lang nasabi ko. Shit, kahit ilang ulit ko itong gawin sa'yo. Hindi ako magsasawa, baby. Lalo mo lamang akong binabaliw ng husto. Malambing na bulong ni Nicolo habang nakasubsob ang muka sa bato ko. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan namin dalawa. Ang sarap ng pakiramdam lalo na at yakap niya ako ng mahigpit. Bewang ko na tila ba takot na mawala ako. Nasaktan ba kita? Malambing na tanong nito. Umiling lang ako at hindi umimik. Galit ka ba sa akin? I'm sorry. Sunod-sunod na sabi nito. Napagod ako kaya manahimik ka muna, Nico. Hindi ko nakatiis na hindi sabihin dito dahil panay ang tanong niya na parang walang nangyari, samantalang naghahabol ako ng hininga dito sa tabi niya. Tumawa lang si Nicolo nang bahagya sa kahinalikan ako sa buhok. Napapikit na lang ako pero bigla ay napamulat matapos na maalala na hubot-hubad kami dito sa garden ng bahay niya. Gosh, Nico, asan ang damit natin? Natataranta na tanong ko. Hindi ko tuloy na malaya na nakatutok pala sa likuran ko ang sandata nito kaya bigla ay napakagat ng labi si Nicolo nang biglang bumaling ako at tumama iyon sa mismong puson ko. Bakit palagi na lang ako may hard-on basta katabi ka? Nagtataka na tanong nito. Malay ko, anong alam ko dyan? Isa pa katawan mo yan. Nakasimangot na sagot ko. Pakiramdam ko kasi nagiinit ang mukha ko at namumula matapos na maramdaman ko ang sandata ni Nicolo sa pagitan namin. Hindi ako nagsasawa at lalong nakukontento. Gusto kong laging nasa tabi mo. Stay with me, baby. Pakiusap ni Nicolo sabay haplos sa pisngi ko. Napakurap ako. Ano ulit yun? Nung stay with you. Gusto ko kasing malinaw ang usapan lalo na't may ideya ako sa gustong mangyari ni Nicolo. Stay with me. Simple. Titira ka dito sa bahay ko kasama ko. Seryoso na sagot nito. Tapos, lagi tayo mag-aanuhan. Saka mabubuntis mo ako, ganun? Seryoso din na tanong ko. Yeah. Pilyo ang ngiti na sagot nito na malinaw na nakikita ko kahit pa may kadiliman na ang lugar na ito. Araw-araw, anytime na gusto natin. We need to satisfy our needs while we are still young. Hindi ako nakatiis kaya kinurot ko ito sa tagiliran. Kung ano-ano na naman lumalabas sa bibig niya at na-eskandalo ako ng sobra. Gagawin mo akong fubu, ganun? Sa lubong ang kilay na tanong ko habang kurot ko ang nakangiwi na si Nicolo. Oh, tiyan sakit! Daing nito pero parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa bawat himaymay ng ugat ko. Para magtanda ka? Inis na sagot ko. Ano akala nila sa akin? Pick up girl at gagawin niyang fubo niya hanggang sa magsawa siya? Hindi ko naman pinangarap ang ganoon. Para ano pa na ilagaan ko ng gusto ang sarili ko kung mauuwi lang din ako sa gaya ng gusto mangyari ni Nicolo. Teka, hindi pa nga ba? Nakuha na ni Nicolo ang bagay na matagal kong iniingatan at ipinagkait kay Joel noon kahit sinusubukan niya ng maraming beses. Napabaling na lang ang paningin ko sa madilim na kalangitan. What's on your mind? Tanong nito. Wala. Tipid na sagot ko. Mabuting wag na ako magsalita at magkwento ng kahit na ano. Pakiramdam ko kasi konting bagay na naman ay magiinit ang ulo nito. Hindi tuloy malabong mangyari na parusahan na naman niya ako. Alam ko na may iniisip kang iba. Ano yun? Tanong nito. Chatbook. Tipid na sagot ko. Are you serious? Takang tanong nito. Teka nga, Nicolo. Saang sulo ka ba ng mundo galing at kailan ka palang ipinanganak at hindi mo alam kung anong chatbook? Diyos mio, kahit yata maliit na bata sa kanto alam at kilala ko sino si chatbook, pero nakapagtataka na walang muwang dito si Nicolo. Hindi ako gumagamit ng kahit na anong social media apps. Tipid lang na sagot nito. Napamaang ako. May ganito palang tao?
First time kong nakatagpo ng taong walang social media account. So ano lang meron ka? Maang na tanong ko. Nothing. I don't need it. Kibit balikat na sagot nito. Gusto kong matawa pero iniisip ko na lang na ganito siguro ang mayayaman. Busy sila sa negosyo kaya wala silang oras para sa ganitong bagay. So, ano meron sa chatbook mo? Biglay interesadong tanong nito. Marami. Tipid na sagot ko. Gaya ng ano? Tanong pa nito. Ano pa? Tungkol sa sarili ko. Mga pictures namin ni na May at kung ano-anong gusto kong i-post. Hindi safe sa kahit na kanino ang ilantad mo ang katauhan mo sa mga taong wala namang kinalaman sa buhay mo. Just to get followers at sumikat. Seryoso na sagot nito. Nicolo, hindi pa ba tayo papasok sa loob? Baka naman lamukin tayo ditong dalawa. Nakakalimutan mo yata na hubad tayong pareho. Paalala ko dito at pag-iiba ng usapan. Ayoko kasi na masilip niya ang chatbook account ko at kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. Bakit? Nilalamig ka ba? Gusto mo ba na pag-initin kita ulit kaya kanina? Bulong nito sabay pisil sa katawan ko. Namumuro ka na. Ang bastos ng kamay mo, pati ng bibig mo. Nagiinit ang pisngi na sabi ko sabay tampal sa braso nito. Magaling ka na at wala ka ng sakit. So, pwede natin gawin yan lagi. Pahinga ka lang ng konti. Tapos, bubulabugin ulit natin ang mga lamok sa paligid. Bulong nito. Heto na naman siya sa pangaakit sa akin. Para siyang apoy na madikit lang sa balat ko'y nagliliyab kaming pareho. Kapag umulit ka pa ulit, hindi malabong mabuntis mo ko, Nicolo. Paano kung may girlfriend ka o asawa? Kagatlabi na tanong ko. Ewan ko ba kung bakit pakiramdam ko'y pumait ang panlasa ko matapos sabihin iyon. May kung ano na pumitlag sa puso ko at saglit na naramdaman ko ang kirot nang sabihin ko ang tungkol sa bagay na iyon. Huwag kang mag-alala. 100% sure na single ako. Walang asawa at lalong walang girlfriend. Napapikit na lang ako dahil sa sinabi niya. Kagatlabi na pinigilan kong magtanong dahil pakiramdam ko hindi ako handa sa maaaring maririnig ko. Tipikal na lalaki. Walang girlfriend pero may babae siyang gaya ko na maya't maya na lang ay gustong tikman at hindi kayang iwasan. Ganito rin kaya ang sasabihin niya sa ibang babae na posibleng nakaniig niya? Dahil kung iisipin ay totoo naman na hindi niya ako girlfriend. Ito na nga ba sinasabi ko sa sarili ko eh. Dapat talaga, inalagaan ko ang pagkababae ko nang hindi ako nauwi sa ganito. Nahubad katabi siya habang yakap ako ng mahigpit. Natahimik ka na. Pagod ka pa rin ba? Tanong ni Nicolo habang panay ang hima sa braso ko. Ayaw mo pa bang magbuntis? Natatakot ka bang magbuntis? O mabuntis ko? Seryoso na tanong nito. Oo, dahil hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat pagkatapos nito, Nicolo. Wala tayong relasyon, pero masigit pa doon ang ginagawa natin gaya ngayon. Malungkot na sagot ko. Gusto kong maging totoo sa kanya dahil sa huli, kami lamang dalawa makakaayos ng posibleng maging problema na haharapin namin kung sakaling mabuntis ako. Huminga ito ng malalim sa likuran ko, saka muli ay hinalikan ako sa buhok. No matter what happens, pananagutan ko magiging anak natin. I'm just worried na hindi ka pa handa. Ayoko na matakot ka sa akin. Lalo na kapag nakita mo kung anong klase ng mundo ginagalawan at kinabibilangan ko. Makahulugan na sabi ni Nicolo. Tama siya. Malayong estado namin sa buhay. Mukhang yun ang inaalala niya dahil sino nga naman ba ako para iharap niya sa mundo ginagalawan niya. Isa lamang akong simpleng babae. Wala nga ako may pagmamalaki kahit na sariling pamilya ko'y wasak. Hindi buo ang pagkatao ko at lalong malayo ang agwat namin sa buhay para magkaroon ako ng lakas ng loob para harapin ang mga taong nakapaligid sa mundong ginagalawan niya. Isipin ko pa lang ang mga iyon ay talo na ako. Kaya paano ako magiging handa kung ako mismo sa sarili ko ay alam kong may kulang at hindi ako buo? Mas mabuti na wag na lang akong umasa. Siguro tama na ganito na lang kami ni Nicolo hanggang sa magsawa siya sa akin. Pero paano nga ba kung sa huli mabuntis niya ako? Anong gagawin ko? 2 linggo na ang mabilis na lumipas. Gusto ko na talaga makausap si Dr. Miranda dahil palagay ko'y okay na naman na ako. Kaya baka sakali na pwede na akong umuwi at bumalik sa shop. Pero hindi pa siya dumadalaw sa akin, magtatatlong araw na ang lumipas. Pakiramdam ko kasi maayos na ang lagay ko. Hindi ako familiar sa kung paano ang treatment sa isang pasyente na COVID positive. Dahil wala naman akong kilala na nagkaroon ng virus gaya ng sa akin. Maingat kasi kami sa shop. Sinisiguro ni Miss Shermy na walang lagnat ang papasok sa loob. Dahil sa labas pa lang ay may scanner na ginagawa si Kuya Andy na nagsisilbing gwardiya namin kapag wala kaming delivery.
Laking pasasalamat ko na lang at naagapan ang virus na nakuha ko at hindi tuluyang kumalat sa sistema ko dahil nakakatakot na lumala ito sa loob ng katawan ko. Hindi biro ang treatment, ayon na rin sana panood at nababasa ko. Bukod sa mahal na gamutan ay hindi ka rin pwedeng dalawin ng kahit na sinong mahal mo sa buhay. I'm so thankful na nangyari ito na nandito ako sa bahay ni Nicolo. Na-quarantine man ako pero malaya ako nakakagalaw dahil walang masyadong tao sa paligid ko. Madaling araw ngayon pero nagising akong wala si Nicolo sa tabi ko. Nasanay na ako dahil may mga pagkakataon na nagbababad siya sa opisina niya, lalo na at hindi siya pumapasok sa trabaho dahil pareho kaming nagsa-self-quarantine dito. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin kung nagkataon na wala si Nicolo dito. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nakikita ko na ginagawa niya ang lahat para tuluyang bumuti ang pakiramdam ko. Bumangon ako para uminom ng tubig pero napailing na lang ako nang makita na ubos na pala ang mineral water na dinala dito ni Nicolo. Kung bakit ba naman kasi hindi ko ito tiningnan kanina gaya ng nakagawian ko. Dahil malimit na nagigising ako nauuhaw sa madaling araw. Nakasanayan ko na kasi ito noon pa. Kaya kahit dito sa bahay ni Nicolo ay nadala ko pa rin ang ganoong gawain. Ang hirap lang dahil ang laki ng bahay niya at malayo ako sa kusina. Wala akong choice kundi bumaba dahil nanunuyo ang lalamunan ko at nauuhaw na talaga ako. Dahil madaling araw na dahan-dahan ako lumabas ng silid. Iniwan ko na lang na nakaawang ang pintuan para hindi ako makagawa ng ingay. Hindi na rin ako gumamit ng elevator pababa dahil ayoko na mastorbo pa si Nicolo. Oras kasi na marinig niyan lumabas ako o kaya naman ay may ginagawa ay agad niyang pinatitigil. Simple lang naman ang kailangan ko, kaya hindi ko na siya dapat naabalahin at puntahan pa si Nicolo. Sigurado ako na nasa loob na naman siya ng library at babad sa tambak na trabaho gaya ng malimit na nakikita ko. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan pero natigilan ako nang may narinig akong mga boses na nagmumula sa sala. Hindi ako maaaring magkamali. Isa si Nicolo doon, nagalit na nagsasalita sa kung sino man nakausap niya. Matingkayad na naglakad akong palapit sa sala na kinaroroonan ni Nicolo pero hindi pa ako tuluyang nakakalapit nang marinig ko siyang muling nagsalita. Kapag hindi ka umamin at kumanta, hindi lang buhay mong kukunin ko. Uubusin ko ang lahi mo at uunahin kong asawa at anak mo. Narinig kong galit na sabi ni Nicolo. Nanindig ang balahibo ko sa narinig ko. Parang hindi siya si Nicolo sa uri ng pananalita niya. Para siyang walang puso kung kausapin ng taong kausap nito. Akala ko hanggang doon na lang iyon pero mas nagulat pa ako sa tagpong nakita ko nang makalapit ako sa sala. Nakaupo si Nicolo na parang hari habang nakaluhod sa harapan nito ang isang lalaking nakatali ang kamay sa likuran. Muntik pa akong mapahiyaw sa takot nang makita ko kung paano ito sinuntok ni Ruel, ang tauhan na naghatid ng pagkain sa amin sa shop. Napatakip ako ng bibig sa takot na makagawa ng ingay dahil sa karahasan na nasasaksihan ko. May bahagi ng puso ko ang gustong tumakbong paalis pero hindi ko magawa dahil tila napako ang nanginginig ng mga paa ko sa kinatatayuan ko. Ayoko sa lahat ay ang makakita ng mga taong nag-aaway. Malaki ang epekto nito sa akin dahil hanggang sa mga oras na ito hindi ko pa rin makalimutan ang pananakit sa akin ng mga magulang ko. Kita ko na nagtaas ng kamay si Nicolo at tinigilan ni Ruel ang pananakit sa lalaki. Duguan na ito at malinaw na nakikita ko ang pinsalang tinamon niya sa muka, kaya napapikit ako. Calm down, Kailin. Hindi ka pwedeng himatayin dito. Lihim na kausap ko sa sarili ko dahil nanginginig na naman ako sa takot at unti-unti nahihirapan akong huminga. You have 2 minutes left. The choice is yours. Sabi ni Nicolo sabay taas ng baril na hawak pala ng kanang kamay nito habang seryoso na nakatitig ng matalim sa kausap. Kita ko kung paano dumura ang lalaking kaharap niya at buntapang na sumagot. Alam ko na papatayin mo rin ako. Kaya ano pang silbi kung malalaman mo ang lahat ng alam ko? Matapang nasagot ng lalaki. Nagangat ito ng muka at sinalubong ang galit na tingin at matalim na mga mata ni Nicolo. Alright. Narinig kong sabi lang ni Nicolo at pagkatapos ay inutusan si Ruel na buksan ang telebisyon. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong video habang nanlamig ang talampakan ko sa kahindik-hindik na kalagayan ng mga nakagapos na batang babae at isang babae na kung hindi ako nagkakamali ay ina ng mga ito. Demonyo ka mo, Dago! Pakawalan mo ang asawa at anak ko! Walang kinalaman ng pamilya ko dito!
Sigaw na lalaki pero natigil ito matapos sipain ni Nicolo sa sikmura, dahilan para bumagsak ito sa malamig na sahig. Puno ng tensyon ang paligid lalo na't malinaw na nakikita ko na puro armado ng matataas na kalibre ng baril ang mga tauhang nakapalibot sa lalaking pinagkatiwalaan ko. "Binigyan na kita ng pagkakataon, pero matigas ka," sabi ni Nicolo sa kaharap na pilit na bumabangon. "Parang awa mo naman, Diego. Pakawalan mo mag-ina ko. Huwag mo silang idamay dito." Pagmamakaawa ng lalaki pero mukhang bingi dito si Nicolo. "Sinayang mo oras ko at pagkakataon mo. So face the consequences," sabi ni Nicolo sabay tayo sa upuan nito. "Kill them," sabi pa nito. Kulang na lang ay panawan ako ng ulirat matapos kong marinig ang utos nito sa mga tauhan. Saka ko lang nauunawaan ang lahat ng ibaba nito ang cellphone at nagsimula ang apoy sa lugar na kinaroroonan ng mag-iina, habang parehong nakagapos ang mga ito. "Demonyo ka mo, Diego! Papatayin kita! Pati na magiging mga anak mo!" Galit na sigaw na lalaki pero nginisian lang ito ni Nicolo. "Bago mo gawin yan, uunahan na kita. Mauna ka na sa impyerno at makipagkita ka sa demonyong amo mo." Gusto kong tumakbo kay Nicolo para sa napigilan siya sa tangkang gagawin nito pero natatakot ako. Paano kapag nakita niya ako? Anong posibleng gagawin niya sa akin dahil nakakita ko ng krimen? Siguradong manganganib ang buhay ko at baka hindi na ako sikatan ng araw sa bahay na ito. "No, Kaylin. Mag-isip ka. Huwag ka makialam at lalapit sa kanila." Kausap ko sa sarili ko. Nasaksihan ko na may ikinabit si Nicolo sa dulo ng baril nito, saka pinutukan sa ulo ang lalaking halos mawala ng malay dahil sa bugbog na natanggap nito. Napatakip ako ng bibig habang mabilis na umagos ang masaganang luha sa mga mata ko. I can't stay here anymore. Mali ang inaakala ko na ligtas ako dito at payapang nakatira sa bahay na ito. Dahil sa likod ng inaakala kong katahimikan ay nakatago ang sekretong nasaksihan ko. "Alam na ninyong gagawin nyo. Ipadala mo ang bangkay na iyan sa mismong harap ng pintuan ng Fabio Sandoval para malaman niyang alam ko kung sino espiya niya sa organisasyon ko." Mariin na utos ni Nicolo sa mga kaharap. "Yes, my lord." Sabay-sabay na sagot ng mga tauhan niya. "My lord, ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit nila ako tinatawag na my lady noon sa shop. Siguro dahil yun ang utos ni Nicolo. Pero bakit? Linisin niyo ang kalat dito at siguraduhin ninyong malinis ito at wala ko makikitang bakas." Narinig kong utos ni Nicolo sa mga tauhan. Hindi ko na hinintay na marinig pa ang sagot ng mga tauhan niya dahil minabuti kong umalis sa pinagkukublihan ko. Hindi pwedeng makita ko dito ni Nicolo o ng kahit na sino sa mga tauhan niya. Kaya dali-dali ako umakyat sa taas at wala akong pakaalam kahit na tumama ang paa ko sa hagdan. Madalim kasi at nagmamadali ako dahil ang importante sa akin ay makabalik ako ng silid na tinutuluyan ko. Habol ang hininga at pawisan na nakapasok ako. Hindi na ako nag-abala na isarado ang pintuan dahil mabilis na umakyat ako sa kama at nagtalukbong ng makapal na kumot. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko pero nananaig doon ang matinding takot para kay Nicolo. Pinigilan ko na mumuong mga luha sa mga mata ko dahil ayoko na abutan akong umiiyak ni Nico. Hindi posible na umakyat siya dito ngayon dahil mukhang tapos na siya doon sa sala. Matapos niyang barilin ang laki na katali at walang kalaban-laban na nakaluhod sa harap niya. Ang sama niya. Napakalupit ng nakita kong ginawa niyang pagpatay sa isang pamilya. Paano ni Nicolo nakayanan at nasisikmura ang pumatay ng mga tao, lalo na ng inosenteng mag-ina? Nasaan ang puso niya? Bakit ang lupit niya? Maraming tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko kung bakit nagawa ni Nicolo ang pumatay. Sino ang mga armadong kalalakihan na ngayon ko lang nakitang kasama niya at anong kasalanan sa kanya na lalaking binaril niya para patayin ito kasama ang pamilya? Magulong isipan ko. Gusto ko magsumiksik sa sulok at takpan ng tenga at mga mata. Pagkatapos nito alam ko na kahit na anong mangyari hindi ko na pwedeng pagkatiwalaan pa si Nicolo. Hindi ko siya lubos na kilala at nakikita ko na mapanganib na nandito ako kasama niya. Marahang pagsara ng pintuan ang narinig ko. Katunayan na tamang hinala ko. Umakyat na si Nicolo at ngayon ay kasama ko na dito sa loob ng silid na ito. Mabilis na pinahid ko ang luha sa pisngi ko at nagkunwari ako natutulog.
Pinilit kong huwag gumalaw kahit nadulo man lang ng mga daliri sa paa ko. Hindi ko bibigyan ng ideya si Nicolo na may nalaman ako tungkol sa kanya. Nabuo tuloy ang pasya sa isipan ko na bukas ay mag-iimbestiga ako sa bahay na ito. Kung kinakailangan na pasukin ko ang bawat sali dito, matuklasan ko lang kung sino si Nicolo'y gagawin ko. Kahit paano'y kumalma ako matapos marinig na pumasok sa banyo si Nicolo sa kanaligo. Malinaw na naririnig ko ang lagaslas ng tubig hanggang sa tumigil ito. Saglit pa'y naramdaman ko na tumabi siya sa akin at pumasok sa loob ng kumot na nakabalot sa katawan ko. Hindi ako makagalaw nang maramdaman kong pumulupot ang braso niya sa bewang ko at kinabig akong palapit sa katawan niya. Kung wala lang ako nasaksihan ngayon ay baka naguhuramentado na ang puso ko ng